Paano nilikha ng Diyos ang tao? Ang pagkakalikha ng Diyos sa tao ay kahanga-hanga at natatangi at hindi maikukumpara sa kung paano niya naman nilikha mga anghel at mga hayop at maging ang buong nilalang. Ang pagkakadesenyo kasi ng Diyos sa tao ay napaka-unique. At yan ang ating tatalakayan dito sa part 2 ng Bible Study Series na pinamagatan, What is Man? 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, ganito sinasabi: At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi ni Pablo patungkol sa mga Kristiyano sa Thessalonica ay ingatan ng Diyos ang kabuuan ng kanilang pagkatao. At dito tinukoy ni Pablo ang kabuuan ng pagkatao bilang espiritu, kaluluwa at katawan. So ang tao ay spirit, soul, and body. Ito ang bumubuo sa tao. Ganun pa man sa natural na pagkakaunawa ng sanlibutan, ang tao ay binubuo lamang ng kaluluwa at katawan. At ang espiritu at kaluluwa para din sa kanila ay pareho lang. Pero hindi ganun ang itinuturo sa atin ng Biblia na siya namang makapagbibigay sa atin ng tamang impormasyon. Ang tao ay nilikha ng Diyos bilang spirit, soul, and body. So ganito ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verse 7. At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So tignan natin itong spirit, soul, and body. At unahin natin ang katawan. Ang katawan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Hinulma ng Diyos ang alabok ng lupa at ito ang magsisilbing katawan ng tao. Ito ang dahilan kung bakit pag namatay ang tao, ang kanyang katawan wala ng buhay, ay maaagnas at kalaunan ay magbabalik sa lupa. Dahil nilikha ng Diyos ang katawan ng tao sa pamamagitan ng alabok ng lupa. Ang alabok ng lupa ay parte ng material creation o physical world. Ito ang physical na mundo na ginagalawan natin. At ang ating katawan ay part nito dahil nga ito ay alabok ng lupa, part ng material creation. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay nakakapag-interact at nakaka-apekto dito sa mundo na ginagalawan natin. That's because tayo ay merong pisikal na katawan na parte ng pisikal na mundo. Tayo ay merong katawan na siya namang wala sa mga anghel. Ngayon tignan naman natin ang espiritu ng tao at dito na nagsisimulang lumalim ang ating usapan. Sinasabi nga dito na matapos hulmahin ng Diyos ang alabok ng lupa bilang katawan ng tao, ito ay wala pang buhay. Hanggang sa hiningahan ito ng Diyos ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So ano itong breath of life o hininga ng buhay na inihinga ng Diyos sa tao? Ito ay walang iba kundi ang Holy Spirit o ang Espiritu ng Diyos. Sinasabi sa Job chapter 33 verse 4, nilalang ako ng Espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. So walang duda na ang breath of life ay yung Espiritu ng Diyos. So gusto kong pansinin nyo dito sa talatang ito, Job chapter 33 verse 4, na ang Espiritu na binabanggit dito ay nagsisimula sa malaking letra. Meaning, ito ay tumutukoy sa isang partikular na espiritu. Ito ay espiritu talaga ng Diyos. Ito ay ang Holy Spirit. Ngayon, nang ang Holy Spirit ay nag-enter sa katawan ng tao, ito ay lumikha sa tao ng isa pang espiritu na siya naman magiging espiritong taglay ng tao. Ganito sinasabi sa Job chapter 27 verse 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Pansinin nyo maigi dito na ang Espiritu ng Diyos na binabanggit dito ay hindi na naka-capital letter. Nagsisimula na ito sa maliit na letra. Dahil ito ay tumutukoy sa common spirit na taglay ng lahat ng tao. Ito nga yung espiritong nilikha ng Holy Spirit nang ito ay mag-enter sa tao. So gusto kong bigyan linaw yan dahil merong dalawang espiritu ang binabanggit ng Biblia patungkol sa bagay na to.
Sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. So dito, dalawa ang Espiritong tinutukoy. Isa nakakapital letter at isa ay hindi. Isa ay tumutukoy sa partikular na Espiritu. Ito nga ay yung Espiritu ng Diyos o yung Holy Spirit. At isa naman ay ang Espiritu na taglay ng tao. Ngayon, tignan natin yung dulot ng Espiritu sa tao. Bakit kailangan na ang tao ay meron ding Espiritu? Number 1 na dulot nito sa tao ay buhay pisikal. Job chapter 27 verse 3, sapagkat ang akin buhay ay buo pa sa akin at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Nasa mga butas ng aking ilong means ito ang kanyang hininga. Ito ang kanyang buhay pisikal. Sa pamamagitan ng Espiritu na nasa tao, ang tao ay may relasyon at koneksyon sa Diyos. Natatanggap ng tao ang divine instruction, divine revelation at divine inspiration mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nakakonekta sa Holy Spirit o Espiritu ng Diyos. Number 2 na dulot ng Espiritu sa tao ay ang buhay espiritual. Ganito sinasabi sa Romans chapter 8 verse 16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito ang kalagayan ng mga Kristiyano nang sila ay na-regenerate. Ang kanilang espiritu at ang espiritu ng Diyos ay magkasamang nagpapatotoo na sila ay mga anak ng Diyos. Meaning magkakonekta at may relasyon yung espiritu ng tao at espiritu ng Diyos. So yan ang kalagayan ng mga na-regenerate na tao. At ito rin ang kalagayan ni Adan nung si Adan ay hindi pa nahuhulog sa kasalanan. Kaya kinakailangan ng regeneration o born-again experience dahil dito. Ang uli naman natin ngayon titignan ay ang kaluluwa ng tao. Ano ang kaluluwa ng tao? Ang kaluluwa ng tao ay kombinasyon ng alabok ng lupa at ng espiritu ng Diyos. Ito ay kombinasyon ng material creation at ng infinite person. Sabi sa Genesis 2 verse 9, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. So yung katawan, yun ay alabok ng lupa. At yung hininga ng buhay, yun yung Holy Spirit. Nang ang dalawang ito ay nagsama, ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ang tao ay nagkaroon ng sariling kalooban, sariling kaisipan at sariling emosyon. Kung saan ang tao ay nag-iisip, nagdedesisyon at nakakaramdam. So, nasa kaluluwa yung tinatawag na mind, will, and emotion. Ito ang personalidad ng tao. Ang kaluluwa mo ay mismong ikaw. Ikaw ay isang kaluluwang dinamitan ng katawan at binigyang buhay ng espiritu. Nasa sandaling ang tao ay mamatay, ang kanyang espiritu ay babalik sa Diyos kung saan ito galing, ang katawan naman ay babalik sa lupa kung saan ito nanggaling, at ang matitira na lamang ay ikaw bilang ang kaluluwa. Sa 1 Peter chapter 1 verse 9, na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ang kaluluwa ng tao ang inililigtas ng Diyos mula sa kapahamakan. Dahil ito ang personalidad ng tao. Ikaw ay ang mismong kaluluwa mo. Nasa oras ng kamatayan, naghiwalay ang iyong espiritu sa iyong katawan, ang matitira na lamang ay ikaw bilang kaluluwa sa harapan ng Diyos. So balik tayo sa disenyo ng Diyos. Bakit dinisenyo ng Diyos ang tao bilang spirit, soul, and body? Nilikha ng Diyos ang tao sa ganitong disenyo, spirit, soul, and body, para mapamahalaan ng tao ang buong mundo ayon sa gustong mangyari ng Diyos. Sa pamamagitan ng espiritu ng tao na nakakonekta sa espiritu ng Diyos, natatanggap ng tao ang divine inspiration, divine revelation, at divine instruction mula sa Diyos. At mula sa espiritu ng tao, ito naman ang magdidikta sa kaluluwa ng tao kung nasaan naririto yung kaisipan, emosyon at kalooban ng tao. At mula sa kaluluwa ng tao, ito naman ang magdidikta sa katawan para isagawa na yung desisyon na mula sa dikta ng banal na espiritu. So sa ganitong paraan nagpapunction ang tao. Mula sa Diyos, dumadaloy yung divine revelation, divine instruction, at pagdaloy nito sa tao, ito naman ay maisasagawa ng tao dito sa sanlibutan. So yan ang unang kalagayan ni Adan nung siya ay hindi pa nahuhulog sa pagkakasala, nung siya ay hindi pa namamatay sa espiritu. Pero tandaan natin maigi na nasa kaluluwa ng tao ang
pagdedesisyon. Naririto yung will, naririto yung desisyon kung siya ba ay susunod o susuway sa utos ng Diyos. At alam natin ang istorya. Pinili ng tao ang pagsuway. At dito na nagsimula ang malaking trahedya na siya naman tatalakayin natin sa mga susunod na episode. Hanggang dito na lang muna mga kapatid, naway subaybayan nyo ang buong series na ito na pinamagatan, What is Man? Muli, God bless you all.